Isa pa sa pinanggagalaitin itong mga bitter na DDS. Si PBBM daw kasi, second year college lang. Yan ang narrative nila no? Pero kala nila, yun yung batayan ng tagumpay. Kayo nga, gaganda ng educational qualifications nyo Nanalo ba kayo sa pagkasenador? Naging presidente ba kayo o hindi? Kaya galit na galit sila ngayon dahil second year college lang daw si PBBM, naboto pa. Napili pa dito sa 100 most influential people of 2024 ng Times Magazine. O anong sa inyo ngayon? Anong sa inyo ngayon, Harry Mau? Anong sa inyo ngayon, Harry Roque? Ikaw, ang ganda ng credentials mo. Hindi ka napili na most influential people of 2024. Aba, nakakahiya naman yan. Tinalo ka na second year college. Di ba? Huwag niyong pupulaan yung tao dahil mababa yung kanyang educational qualifications. Hindi yan ang batayan kung magtatagumpay siya, kung gagawa siya ng mabuti o makakatulong siya sa kapwa niya. Hindi batayan yan. Kahit anong degree pa yan, kahit anong honors pa ang nakuha mo, hindi batayan yan ng pagiging mabuting tao. O, naku, laking inggit na itong mga to. Ang argument na naman nila, binayaran na naman itong Times Magazine. Kasi ang mainstream media daw binayaran na raw Hindi na lang mga vloggers ang binayaran Ang mainstream media binayaran na rin kasi hindi na rin nagsusulat daw against the Marcoses, against the administration. Binayaran na raw. Binayaran ng GMA. Binayaran ng TV5. Ang Inquirer.net. Lahat yan binayaran dahil hindi nagsusulat ng masasama against the administration. Hindi ba ibig sabihin yan maganda yung ginagawa? Pero kayo, dahil makikitid ang utak, hanggang doon na lang. Binayaran. Kapag may magandang nasulat about kay PBBM, binayaran. Buti may kasama na kaming binayaran. Hindi na lang kami. Kasi yung una yung narrative, kaming mga vloggers lang na pro Marcos o pro admin. Kami lang ang binayaran. O isinama nyo na yung mainstream media. Anak ko, ang daming babayaran Sobrang daming pera yan na kailangan bayaran. O, pati itong Times Magazine, binayaran na din kasi napasama si PBBM dito sa 100 most influential people of 2024. Ang dahilan daw po dito dahil sa naging papel ni PBBM sa post-pandemic recovery ng ekonomiya po ng Pilipinas at yung kanyang stance against Chinese aggression dyan po sa West Philippine Sea. Two main points bakit napasok si PBBM dito sa 100 most influential people of 2024. Sa buong mundo to, ka-coffee, sa buong mundo. Ganyan kabango ang pangalan ni PBBM. Maraming world leaders gusto maka-meeting siya, maraming investors nagiging interested sa Pilipinas after nila makausap si PBBM. Napaunlad niya ang ekonomiya ng Pilipinas dahil pinabagsak ng pandemic. Di ba? Nanindigan ito laban sa China at ngayon nabubulgar na itong mga kalukuhan ng ginawa ng previous administration na pumabor sa China. Sa article po na sinulat ng Time correspondent na si Charlie Campbell, the president was noted for reshaping the country's history and future. Ito tayo noon, ginanya ni PBBM, diniretso. He brought technocrats back into government. Ano ibig sabihin ng technocrats, ka-coffee? Eksperto, mga ekonomista, magagaling sa numero, magagaling. He brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated the Philippines on the world stage, he wrote. Nabura tayo sa mapa Ngayon, nababalik ulit tayo sa mapa. Muling nakikilala ang Pilipinas. Ang investors, nagiging curious sila. Anong meron dyan sa Pilipinas? Binago natin yung ilang polisiya ano pa kung mabago itong economic provisions ng ekonomiya natin? Dadami pa yung mga investors. Diyan sila inggit na inggit kasi hindi nyo magawa yan. At second year high school, second year college lang. Di ba na high school? Second year college lang yan at nagagawa niya itong mga bagay na to. Diyan di nila matanggap kasi ang gaganda may mga master's degree, mga abogado, pero hindi nyo magawa yan. Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the US in the face of rising tensions in our region and the country. As he said last May, the article read. But while many problems persist, such as extrajudicial and journalist killings,
Campbell said the president also has the power to change the country's future. O isa pa yan. Sinira ang imahe ng Pilipinas sa international community dahil sa violation of human rights. Dahil sa tukhang ni Digong. Diba? Tinutukan tayo, violation of human rights, ang daming cases, extrajudicial, allegedly. Pero iba hindi allegedly, kasi ang korte mismo may ruling, nagkaroon ng pang-abuso sa mga pulis dito sa war on drugs. Nasira ang imahe ng Pilipinas. Pero sabi ng article na ito, the president has the power to change the country's future at ginagawa na yan unti-unti. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. The list, which was first published in 1999, has 5 categories: pioneers, artists, leaders, titans, and icons. Marcos is listed under the leaders category along with Polish Prime Minister Donald Tusk, incoming Taiwanese President William Lai, Texas Governor Greg Abbott, and Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani at iba pa. Mga bigatin na world leaders yan, no? At nakahilera si PBBM dyan. Ano kayo ngayon? Kaya ang laki ng inggit nyo ngayon. Marcos is the only Filipino, nag-iisa na Pilipino sa listahan na yan ngayong taon. Ang sama na naman ang loob ng mga to. Naungusan na naman kayo ng second year college. Pahiya kayo ngayon. Sandra Valdez, yung mga fentanyl, natataranta na sa kapangyarihan, lapit na si Alvarez makasuhan. Isa pa yan, si Alvarez. Kakabla bla 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 niya. O ngayon, nag-sorry. Pero hindi ina pang sorry, kakasuhan ka pa rin. Maria Paz Marcelo, huwag na lang tayo magtalo-talo, sumuporta na lang kayo sa gobyerno para mas masaya ang lahat. Hindi nila magawa yan eh. Tayo din naman eh. If ever, maboto yan si Sara Duterte sa 2028, susuporta din tayo sa gobyerno. Pero hindi the way natin sinuportahan si PBBM. Kasi may mga doubts na rin tayo. Pero hindi natin hihilingin na ibagsak ang gobyerno. Kasi nandyan na yan eh. Leader yan. Kumbaga nanay yan. Nanay ba yan o tatay, di ba? Maraming umaasa sa kanya. Pag binagsak mo yan, isipin mo yung mga dependent doon sa gobyerno. Babagsak din yan. Kung hindi kurakot, traidor sa sariling bayan, sabi ni Sweet Thunder Pain. Ang daming cases eh. Yung nagsabi na mali daw tayo. Saan yung argument mo? Puso mo dyan, basahin ko. Mga DDS, magaling gumawa ng fake news daw, sabi ni Pusong Iname. DBS, maingay, gumawa ng fake news. Ayan, style nila yan eh. Tatawanan lang sila ni PBBM. Hindi nga sila pinapatulan eh. Sige, second year college, bangag, yan, argument niya, bangag, politulan, etc. Isa inyo din bumabalik yan eh. Tinan mo, estado nyo ngayon. Diba? Rica Makino kay Luis Pascasio, kay Mila Texon, LC Dumlao Antonio, kay Ruben Alcabedos. Happy viewing po sa inyo. Nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Anyway, mga hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ng subscribe. At yung mga hindi pa nag-attendance, please like lang po yung video na yan. Move on tayo sa ating next topic. Last topic natin for Thursday.